Akala mo Aerox, no? Pero 180cc to, netizen. Ito yung Bristol AX180. Anong kakaiba sa motorsiklo na to? Silipin natin. Una sa lahat, netizen, ganyan ang design. Talagang pinag-isipan. Tignan nyo, itsura nyo. Sobrang kakaiba niya talaga sa kalsada, netizen. Meron siyang winglet. Ngayon ako nakakita ng 180cc na scooter. May winglet. Tapos may built-in na rin tayo na hazard. Ang ganda na itong kulay nito, para siyang powder blue or pastel blue, netizen. Split LED na mga ilaw. May daytime running light. Tapos ang mags, fire red. Siyempre, disc brake sa unahan, disc brake sa likod, at dual channel ABS para safe. Ang susi, merong keyless at merong physical key. Ganda ng kanyang susi, ano? Pag sinusiyan mo na ganyan, pwede rin yung ating physical key. At ganda ng TFT display, grabe. Para siya sa mga sasakyan. Makikita mo na lahat ng indicators dito at may power mode pa siya, netizen. Sa kapag ka tinurn on mo, mas malakas ang torque and acceleration. Talagang di ka bibiguin nito pagdating sa power to weight ratio. Tingnan mo naman ang taillight, to. Grabe, oh. Ganda. Silent start na rin yan, netizen. May ilaw para sa plaka, reflectors magkabila, dual shock sa likod, telescopic force sa unahan, sound check. Grabe, lutong, oh. Ito napansin ko sa kanya, talagang napaka-torquey niya, netizen. Konting piga mo lang ng throttle, naku, maarangkada. Kaya dahan-dahan yung mga beginners dito, ha. Make sure, kabisaduhin nyo muna yung throttle response niya. Ang fuel tank capacity nito, netizen, ay 10 liters lang naman at we can expect around 35 kilometers per liter na average fuel consumption. Pwede na, powerful kasi. May built-in na rin pala ito na passing light, netizen, at saka hazard button. At ang kanyang upuan, mapapagkamalan mo nga siya parang yung mga sniper. Akala mo manual transmission yung mga tindigan niya. Talagang halata mo magmamabilis, eh. Pero, pwede pa rin mag-angkas. Mukha lang siya hindi comfortable, pero kapag nakaangkas na sila dyan, matutuwa sila kasi kitang-kita nila yung view dahil mas mataas yung angkas kaysa sa driver. My height is 5'4", netizen. 780mm yung kanyang seat height, netizen, and 127 kilograms naman siya. So bukod sa ABS, netizen, ay meron na rin siyang traction control system. Kaya kapag ka napunta kayo sa mga madudulas na kalsada, isi-synchronize niya or papabagalin yung likod kapag nadulas ka para mag-synchronize sa unahan at hindi ka tuluyang madulas. Napaka-safe, no? 100/80/14 sa unahan, 120/70/40 naman sa likuran. Tubeless tires na siya, and kung magpapalit kayo ng tires, netizen, I highly recommend to use these tires kasi yun yung kilala ko talaga na makapit kahit na ganito na maulan at saka budget friendly at pang matagalan. May bulsa din to sa unahan na merong USB port. Sa makina we have 4 valves, 4 stroke, single overhead cap, liquid cooled, 175cc to be exact, naka CVT kaya gas and go ka na lang. And you can expect 13 kilowatts of max power and 15.2 Newton meters of max torque. 60/61.8mm ang kanyang bore and stroke at mayroong wheelbase na 1,340mm. Di ka nga lang makakapag-cruising style kasi sporty nga yung hinahatid nitong motorsiklo na to. At ang presyo, 159,900 pesos lang naman. Para sa inyo, sulit ba? Ano pang mga ibang motor ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment nyo lang sa baba at makapagbigyan natin yan sa susunod. Give this video a heart and follow this page for more. Again, this is Adriano. Always keep it cool, ride safe always.